Naisip nyo na ba kung paano magsimula ang isang Tongan icon sa basketball ng Pilipinas? Ano nga ba ang kwento ng isang taong nagmula sa isang maliit na isla at napunta sa puso ng Pinoy basketball fans? Welcome to another episode of Pinoy Court Icons. Ngayong araw, sisilipin natin ang kwento ng isang big man na minahal ng buong Pilipinas. Walang iba kundi si Asi Taulava. Ikwekwento ko sa inyo ang inspirasyon at pagsubok na hinarap ni Asi para maging isang alamat sa larangan ng basketball. Kung handa na kayo, simulan na natin ang kwento ni The Rock, isang kwento ng tapang, dedikasyon at pagmamahal sa laro. Isang araw noong March 2, 1973, sa magandang isla ng Tonga, isinilang si Pauliasi Taulava, na mas kilala natin ngayon bilang Asi Taulava. Lumaki si Asi sa isang komunidad na sagana sa tradisyon at kultura kung saan napakahalaga ng pagkakaisa ng pamilya at pagsisikap sa buhay. Mula pagkabata, binigyang diin ng kanyang pamilya ang importansya ng kasipagan at pagpupursige. Kaya naman, nadala ni Asi ang mga halagang ito hindi lang sa basketball court, kundi pati sa pang-araw-araw na buhay. Palibhasa'y lumaki sa kapaligirang puno ng sports, maraming pwedeng piliin si Asi, pero may isang laro na talagang tumatak sa puso niya, at iyon ay ang basketball. Ang laro ng bola, ang mga sigawan ng mga fans, at ang init ng labanan sa court, ito ang nagbigay ng inspirasyon kay Asi para tahakin ang landas ng pagiging isang profesional na atleta. Habang tumatanda si Asi, naging malinaw na gusto niyang magkaroon ng mas malaking oportunidad sa buhay. Kaya naman, sa kanyang teenage years, nagdesisyon siyang lumipat sa Pilipinas. Hindi lang ito isang simpleng paglipat. Ito ay isang bagong kabanata sa buhay niya, punong-puno ng hamon at pangarap. Sa kanyang pagdating sa Pilipinas, agad niyang naramdaman ang kakaibang kultura ng bansa. Ibang-iba ito sa Tonga, pero sa mga maingay na kalsada at matinding init, may isang bagay na nagbigay ng saya sa kanya, ang passion ng mga Pilipino sa basketball. Para kay Asi, ito ang naging simula ng kanyang journey papunta sa pangarap niyang maging isang professional na basketball player. Noong 1997, nagsimula ang professional journey ni Asi sa Philippine Basketball League, PBL, sa ilalim ng Blue Detergent. Dito unang nakilala ng publiko si Asi at agad-agad niyang pinakita ang kanyang natural na talento. Nakilala siya sa kanyang powerful na mga dunk at walang takot na pag-rebound. Sa PBL, hindi lang basta laro ang pinakita ni Asi, kundi ang kanyang karisma na talaga namang nagustuhan ng fans. Sobrang lakas at husay niyang maglaro at kitang-kita rin na malaki ang puso niya para sa laro. Isa sa mga pinakamatinding alaala ng kanyang panahon sa PBL ay ang rivalry niya kay Eric Menk ng Tanduay. Grabe yung intensity ng bawat matchup nila. Talagang tumatatak sa puso ng mga manonood. Ang mga laban nila ni Menk ay parang laban sa pagitan ng dalawang malalaking haligi. Kapag nagharap sila sa court, siguradong magiging exciting ang laban. Bagamat nagkaroon ng mga setbacks, tulad ng injuries na minsang nakapagpahina sa tsansa ng kanyang team, hindi kailanman nawala ang determinasyon ni Asi. Para sa kanya, ang bawat laro ay isang oportunidad para matuto, para mag-improve, at para ipakita sa lahat na hindi siya susuko. Taong 1999 nang magdesisyon si Asi na mag-level up at sumali sa Philippine Basketball Association, PBA, kasama ang Mobiline Phone Pals. Ito ang naging turning point ng career niya. Mas malaki ang platform, mas maraming fans, at mas matindi ang kompetisyon. Hindi nagtagal, naging paborito agad si Asi ng mga fans. Sino ba naman ang hindi mahuhumaling sa kanyang nakakamanghang laro, lalo na ang mga powerful dunks na parang kayang tibagin ang ring. Pero hindi lang iyon, ang kanyang pagiging down to earth at approachable sa mga fans
ay talagang nagdala sa kanya sa puso ng maraming Pilipino. Noong 2003, naganap ang pinakamalaking highlight sa PBA career ni Asi nang siya'y magwagi ng Most Valuable Player, MVP Award. Monumental ang tagumpay na ito para kay Asi. Hindi lang nito pinatunayan na isa siya sa mga pinakamahusay na player ng liga, pero nagbukas din ito ng mga pinto para sa mga foreign athletes na gustong sumabak sa Philippine sports. Bawat laro noong season na yon ay puno ng consistent scoring, rebound na parang palaging nandyan si Asi sa ilalim, at leadership na nagpakita ng kanyang pagiging tunay na haligi ng kanyang team. Pero syempre, hindi lang puro saya ang kwento ni Asi. May mga naging pagsubok din na kailangan niyang lampasan. Isa sa mga pinakamatinding kontrobersya na hinarap ni Asi ay ang issue sa kanyang citizenship. Maraming tanong ang lumutang tungkol sa eligibility niya para maglaro sa national teams ng Pilipinas. Ito ang naging dahilan ng maraming kaguluhan at diskusyon sa basketball community. Ang hirap nito kasi minsan, nadadala ng issue ang atensyon ng mga tao sa halip na ang mga achievements niya. Pero kahit ganito ang sitwasyon, hindi nagpatinag si Asi. Ginamit niya ang mga kontrobersyang ito bilang dagdag na motivation para pagbutihin pa ang laro niya. Bukod sa mga issue sa court, meron din siyang mga personal na struggles. Hindi madali ang balansihin ang fame at personal na buhay, lalo na sa isang sikat na atleta. Pero hindi nawalan ng ngiti si Asi. Patuloy pa rin siyang naging positibo at nanatiling connected sa mga fans na sumusuporta sa kanya, hindi lamang dahil sa kanyang husay, kundi sa kanyang kababaang loob. Matapos ang panahon sa Mobiline, nagpalipat-lipat ng team si Asi. Naglaro siya sa Coca-Cola Tigers at kalaunan ay sa Air 21 Express. Ang bawat transition na ito ay may mga bagong hamon, bagong teammates, at bagong expectation. Pero sa bawat paglipat, pinakita ni Asi na kaya niyang mag-adapt, na hindi siya natatakot sa pagbabago. Bilang isang veterano, naging mentor din si Asi para sa mga mas batang players. Sa kabila ng paglipas ng panahon, hindi bumaba ang level ng laro niya. Patuloy siyang bumomba ng mga rebounds, nagbigay ng assists, at syempre, pumuntos para sa kanyang team. Dahil dito, nakuha ni Asi ang titulong Comeback Player of the Year. Ibang klase ang resilience ni Asi. Hindi lang ito tungkol sa pagbangon mula sa injuries, kundi tungkol sa kanyang dedikasyon na patuloy na pagbutihin ang sarili kahit na napakaraming challenges. Kung gusto ninyo ng mas marami pang ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at mag-comment sa ibaba kung sino pang mga basketball legends ang gusto nyong talakayin natin. Maraming salamat sa pagsama dito sa Pinoy Court Icons. Kita-kits sa susunod na video.